sitting in all day, escape for a while, so they got you say. Hindi na narasagan si baki, mawarimi matapos na mo, so they will eat. Life goes on, living on my way, everything's gonna be okay, don't ask me why. Pam, 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 pam. Good day, ohayo gozaimasu. Haba ng tulog natin. Napakahaba. Mga 7 tapos na ako maligo. Then nakapaglaban na rin ako. Hinintay ko na lang. Siguro mga 8 o'clock for sure tulog na ako kagabi. No? Time check, 7 o'clock tayo nagising. Then nakakubra na tayo, 7:30 na. Kain tayo. Sakit ng katawan ko, grabe. As usual, na-miss natin mag-McDo. Na-miss natin, may pa as usual ka pang nalalaman. Kakain lang naman. So, ayan. McDo tayo. Tagal ko din lang McDo, ah. Pero matagal tayo, hindi na McDo. Pero kung di lang ako pagod, no, meron pa tayong trabaho ngayong umaga, eh. Meron tumawag kay Makmak, pero wala, ayoko magsipag pag di kaya o ano, di ba? Natin pilitin. Yun yung kagandahan, no? Yun yung kagandahan sa ano natin, sa estado natin ngayon. Mamaya, mahina na tayo, ma-heat stroke pa tayo, di ba? Perwisyo. Ma-ambulansya pa tayo pag tumumba tayo. Perwisyo sa kasama. Hindi na natin kailangan ilagay natin sarili sa ganun. Hindi na tayo bata, di ba? Alam na natin kung ano yung tama at mali. Pero, meron tayong isang bagay na hindi nag-guide ang sarili ng tama. Question ko sa inyo yan, ha? Kahit na sabihin mong hindi ka na bata, pero may isang bagay, no? May isang bagay na ang kahit matanda ka na, tanga ka pa rin sa isang bagay. No? Ano kaya yung ano na yun? Comment nyo nga kung ano yung may comment nyo. Katanungan natin, ulitin ko, ha. Ano yung isang bagay na kahit na sabihin mong hindi ka na bata, na tanga ka pa rin? No? Ayan. Yung ultimo, kahit matanda ka na, tanga ka pa rin. Ano yung isang bagay na yun? Comment nyo kung alam nyo yan. Kain na. Siyempre, hindi mawawala ang ating hash browns. Baka pala, magano lang ako ngayon, no? Magre-renew ng aking tetso. Renew ng tetso. Tapos, papadente siguro ako. Parang meron nangingilo dito sa part ng left side ko. So, yun lang. Then, uwi na. Edit tayo. Hindi tayo nakakapag-edit na itong isang linggo. So, para makapag-edit tayo, makapag-relax lang, no? Goods. So, kuha muna tayo ng ID picture. Ayan, ganito yung ID picture dito, no? Ayan, photo. Kuha tayo, kailangan natin is... Yep. いらっしゃいませ。カーテンを閉めて、ご利用のサービスメニューを選択してください。ご利用のサービスメニューを選択してください。サービスメニューに触れると、詳細がご確認いただけます。スマホは、証明写真、きれいで撮影した画像データ。1068。で、更新はあっちですか？あと。Nakapag-update na din tayo at coaching, no? Nakapag-coaching na tayo ng tetso. So, nagko-coaching kami every 1 year ba o ano? Yeah, maybe 1 year. Tuwing August yung mga taga Yokohama ata, no? Pupunta tayo rin naman tayo ng ating insurance at after nyan at magpapadentist na muna siguro ako, no?
dahil sumasakit nga, nangingilo yung dito sa may bandang part ng dulo, hindi ko alam. Baka may cavities natin tayo, hindi natin alam, no. Napakainit sa labas, grabe. Ang gano ng buhok natin. Naka-reserve na tayo dun sa dentist, no, at sarado yung palaging pinupuntan. Pero merong dentist dito sa may Ishikawa. So 12:30 pa yung reserve natin. Bili muna tayo na ano natin ng mga inumin. Daming avocado. Dalawa bili. May pindapan pala tayo dito, no? So papalinis natin yung nandito sa atin, tapos parang i-x-ray tayo ngayon araw, no? So meron naman tayong oras, so we're gonna clean it today. Goods. Ngipin natin yan.広かったと思わなかった。全部改装しました。昔はもう狭かった気がする。Good. Mas.Goods na ang bait nung ano, no, nung doktor din nila at saka nung naglinis dun sa ngipin ko, no. Pero yung pinaka-head nila ang bait, tinanong ko kasi makikita mo dun sa ospital kung tinitingnan nila na maayos, pag tatanungin ka nila na maayos, kaya goods na goods. So kain na muna tayo. Trip ko pag after ng pagkalinis ng ngipin mo, no, yung hinahawak-hawakan mo, ang kintab kasi, at saka yung pagitan ng yung pagitan ng kada ngipin mo, yung, alam na alam mong malinis dahil matulis eh. So yung problema daw dun dito sa tapat, sa taas ng ko, sa may dulo, baka daw kasi may mga dumi na nakapaligid, kaya medyo irritated yung gums ko, kaya daw baka dahil daw dun kaya sumasakit. Well, sabi din nung nung head nila, no, na trip ko ba daw, kung trip ko ba daw paayos tong nasa harap ko na to. Ayan yung ko na yan, ayan yung putol ko na yan. Sabi ko sa kanya,
kung ikaw, kung mapapantay mo yan ng maayos na hindi ko mapapansin yung kulay at saka well, try natin kako. Okay lang din naman sa akin. Never pa talaga nahawakan ng mga dentista dito sa Japan kako yan. Dahil nangyari to nung grade 2 ako. Nung pagkalabas ko sa classroom, well, may tumatakbo na estudyante. Tapos pagkalabas, maliit kasi ako nung nung elementary ako eh. Lumipad ako, then wala naman nangyari sa mukha ko. Tapos yung ngipin na to lang ang tumama, no? Tapos yung ngipin na yun, nalunok ko. Kaya wala na rin yung ngipin na yan, no? So, ilang beses na rin napaayos. Una, sa basketball, natama lang ng bola, nawala na din, natanggal. Next naman, nung pagkakain ko ng Nova na potato chips, pagkakain ko nun, natanggal. Kaya sabi ko, hindi ko naman kailangan kako, hindi ko din naman na kako to. Kumbaga, hindi ko din kinakaiya kung bakit niya kaganyan, no? Di ba? Hindi ko na din balak din na, kumbaga, paayos kako. Kung ikaw, kako, kumbaga, confident ka na maayos mo na at hindi matatanggal, pwede natin kako i-try kako. Pero sabi niya, sige, kung hindi mo naman napapansin ng hindi mo iniisip ba yung negative part ko, kahit hindi na lang siguro, kahit next time na lang, sabi ka. Pero sabi ko, hindi ko din naman kasi, hindi ko din priority na basta papalinis lang. Pag may problema, punta lang ako dito, gano'n. Kasi kadalasan sa mga dentist dito sa Japan, paulit-ulit ka talaga nila papapuntahin kahit kunyari may cavities ka lang, paulit-ulit ka nila papapuntahin. Pero doon, no, tinanong ko, ilang araw mo gagawin kako to? One day niya lang din gagawin. Katulad doon sa pinupuntahan ko doon sa malapit sa bahay, which is pwede mo silang kausapin na kahit one day lang nila iproseso, no? At tatapusin na nila agad yung tipong hindi ka pabalik-balik sa dentist. Dahil marami kasi dito, pabalik-balikin ka sa isang dentist para kumbaga doon sila kasi kumikita sa insurance eh. Kada balik mo doon, pwede nila ulit i-file ganyan. So, the best din doon dahil madalas ako dumadaan doon sa Ishikawacho, no? After ko mamili pwede ako dumaan. So, after 6 months pag wala tayong problema, hindi na tayo uli babalik doon. So, goods ang ating paglilinis. Nagugutom na kaya magpo-food trip tayo. こちら期間限定レターです。どうぞ早めにご利用ください。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。 Daming karage. Buti ba dito yung bento mura eh. So goods tayo. Namili na rin tayo ng mga kainin natin. At ito na lang yung ilalunch ko, yung jumbo plate na to. Tignan natin kung meron chocolate. Parang gusto ko kumain ng chocolate. Favorite natin yan. Yung favorite natin. Choco. Ang laki oh. Ang laki boy. Patayin ito. Maka-compare natin. Ito yung maliit no? Yung normal size. Ganyan siya kalaki yun. So no? Sakto yung microwave nila kasha. Init na natin. Ready to eat! No? Gigamori. Chodokyu. Ibig sabihin yan, Gigamori is talagang kumbaga omori, tokumori, gigamori, no? Kumbaga upper level ng dalawang level ng omori to, yung gigamori ang ibig sabihin niya, no? So ito naman, yung huge thing din yung chodokyu, no? Ginagamit siya super laki ang ibig sabihin niya, no? So affordable price lang din. Ayan, no? Tingnan niyo naman. So yung maliit na obento ng ng kombini, kasi yung price niya lang din,
go and eat this one. Yan, gutom na ako. Hindi ko alam kung mauubos ko lahat to, no? At dahil napakadami nung katsu, well, see, kung masarap to, easy. Kung hindi, tira. Pero, talaga mas, gutom na ako. At naghahanap na ng pagkain ng ating tiyan. Grabe, no? Takip pa lang, pang-party na eh. Takip pa lang, pang-party na. So, medyo mainit-init pa siya. At nagkasya pa siya dun sa microwave ng donkey. So, let's go. Itadakimasu. Saan ba ini-start to? Never mind. So, katsu, tas may tartar sauce sa gitna, no? Tikman natin, sana masarap. Itadakimasu. Okay. Masarap. Masarap siya. No? Ayan, lapit natin para kita nyo. Paano natin kakainin lahat to. Naku po, 2 layer pa lang katsu. Isang sauce, tas isang tonkatsu sauce. Grabe, no? Ang bigat, grabe. Napakabigat. Hindi mo siya akalain na normal na obento. So, super obento. Grabe, ang ano lang, ang dry lang ng chicken, pero yung lasa, ang sarap. I can see here is, ano siya, no? Chest part na, ano? Na chicken. Ang dami pala ng kanin. Kala ko wala na. Kala ko wala na eh. Laki na to eh. Ito palang solved ka na eh. So mag-yakiniko sana ako. Pero naisip ko mag-yakiniko ako ano. Ang dami kasing pagkain na nakita ko doon sa Midonki. Kaya naisip ko mag-yakiniko o kumain na masarap talaga ngayong araw. Pero naakit tayo sa sobrang mura ng obento ng Donkey. Dahil naaalala nyo, di ba? Medyo takot-takot makakita yung presyo ng mga obento sa kombini. Ang mamahal kasi, di ba? Pero hindi ko gusto yung kumakain ng ganito eh. Yung maraming ganito. Hindi ko gusto. Parang pinaparusahan ko yung sarili ko. No? Na parang ano, yung mga madadami. Grabe, puro harina na to eh. Dahil ano eh, yung ganito mo kalaki ngayon, tapos fry pa. Nakakaumay. Parang nauumay na ako. Pero pagdating sa ramen, kayang-kaya ko kumain ng marami. Pero sa sushi, konti lang ako kumain. Hindi ko din alam kung ano yung kondisyon ng ano ko, ng tiyan ko. Pero pag burger, ang dami natin kumain. Yung mga ganun, no? Ang ganitong kalaki o bento, no? 700 lang akalain nyo. Well, ano na eh. Pwede nyo hatiin ng 4 to eh. Kasi yung sa chicken katsu pa lang, good for ano na siya eh. 4 person eh. So sabihin nyo, maghahati-hati kayo ng 4, divide nyo yung 700, di ba? Ang mura. Sabihin na natin tig 250 kayo. May obento na kayo. Diba? Mura na to. Kaya Donkey panalo sa pagdating sa ganyan talaga. May ano lang. Yung tartar sauce na to. Yung may pagkalansa. May ano siya eh. May fish thing. May fish something to eh. Nalalasahan ko. Hindi ko trip yung lasa ng tartar sauce nila. Pero yung kanin ito na lang yun. So kalahati siguro nakakain na natin. Nalalansahan ako dun sa tartar sauce. Yung nandito, ayan o. Yung puti. Halos maubos-ubos ko na. Pero busog na ako. No. Busog na ako. Ito na din kakainin ko mamayang gabi, no? So, goods na to. Kala ko makakain ko lahat ng ganito pero nakakaumay. Ayoko. So, don't try it, no? Kung hindi nyo kaya kainin. Pero hindi na naman ito masasayang at kakainin ko pa ito mamaya. Sarap ng tubig. Grabe.
Kanina umaga din, grabe. Ang dami kong iniinom na tubig. Bali, pangalawang bote na to, no? So, anyway, hindi ko alam kung tutuloy ko pa to, pero may matira man to, kakainin ko mamayang gabi. So, anyway, at hanggang dito na lang po tayo. Teka, tingnan natin kung ilang grams nga pala to, no? Okay. What? Naduling ako dun, Wala siyang total grams na nakalagay kung ilan siya, no? Pero, it's 2,120 calories. 2,120 calories. Lahat-lahat to. Grabe. No? Kalahin mo yun? Ang dami din. Ay, busog. Parang, ang tagal kong hindi nakaupo dito at mag-chill, no? So, syempre, iba ang dessert sa main food, no? It's my favorite. Kinakain ko din to, no? Madalas talaga pag pumapasok tayo. Pero lately, ang tagal ko ata hindi kumain nito, no? Sa mga nakakatanda dyan, alam nyo, matagal ako hindi nakakain itong Choco Ball. Pero dati, madalas kong kinakain yan. Tignan natin. Gusto ko lang malaman, titignan ko kung malaki din yung nasa loob, no? Ayun, nakalagay yung 99 grams ang laman. So, tignan natin kung may angel. Wala. Okay. So, tignan natin ang laman. Ayan, ha? Puro pag malalaking ganito, walang angel, no? Okay, same lang pala. Stop. Nakaligo tayo. Nag-uumi pala ako, no? Tapos meron ako nakausap. There were like 15 and 16 years old na babae, which is kakadating pa lang nila dito sa Japan. 4 months pa lang isa and then 5 months pa lang isa. Then, tinanong ko kung kamusta naman yung Japan, ganyan, dahil di pa sila masyadong sanay. Pero half Japanese din sila, no? I-share ko lang yung mga inano lang din nila na nararamdaman nila na being bullied, no? Dahil naranasan ko yan, being bullied nung nasa eskwelahan ako nung bata ako. Then, hindi ko alam kung kultura na ba yan na sa eskwelahan o gawain na ba talaga ng mga yan. Siyempre, kahit sa pagkatanda mo, may mga ganung bagay, pero as sa akin naman, yung problema nung time na yun is being a half-blood. And ang dami ko na-encounter na pambubuli, no? Hanggang natuto akong lumaban. So hindi ko na tanong masyadong nawala yung connection, no. Pero sa mga sa mga baka may mga batang nabubulid sa nanonood dito, nabubulid kayo, huwag kayong mahiya i-open up sa mga sa mga magulang nyo, no? Kung ba, dahil mamaya kumbaga, no, kung mga anak nyo naman, tanungin nyo kung okay ba yung eskwela nila, ganyan-ganyan. Dahil, yung sa akin naman, ang nakakatuwa, yung father ko mismo nagsabi na matuto kang lumaban. So, simula nun, hanggang naging hanggang maipagtanggol ko yung same blood ko sa school na nun, no? Na talagang medyo naging bad boy ang datingan natin dahil hindi ko pinapalampas pag nabubulid yung classmate ko, kaibigan ko, ganyan. Simula siguro nun, no? Pero, nung unang-unang pagkapasok ko sa eskwela, nung grade 1 pa lang, naranasan ko na kasi yung like example, yung buong libro ko, kakabigay pa lang ng libro nung pagkabalik ko sa dahil punta kami sa gym, tapos nag-tour ng eskwelahan, ganyan-ganyan, tapos pagkabalik mo, naka-glue na lahat mismo yung libro ng ko. Yung mga ganun, hanggang minawawala na gamit, yung isa sa sapatos ko nawawala, yung mga ganun, naranasan ko lahat yan. So, ano yung naging escape ladder ko yung sa akin naman, lumaban ako, no? Talagang hindi ko na sila pinalagpas o Then, yung mga iba naman na hindi ko alam kung paano talaga pero hindi talaga nawawala yung mga bully sa eskwelahan. So, kung sino malapit sa inyo, kung sino man yung kausapin nyo, talaga kailangan nyo ng gabay sa ganyang bagay. Dahil hindi dapat pinapalagpas yan, dahil yun lang, na-share ko lang. Dahil na-shock lang ako. Kumbaga, na-shock lang ako dahil until now, no?
dahil sa kanila, dahil sila siguro hindi pa sila marunong masyadong mag-Japanese. Akala ko sa sarili ko dahil sa Japan, kumbaga kahit sa commercial may lumalabas na nag-i-English, just ang dami na din na half-blood ng mga artista, no? And then meron ng Facebook, Instagram, ganyan. Worldwide updated na talaga yung mga social media. Pero nagulat ako, meron pa palang mga ganun, no? Meron palang mga nararanasan na katulad kong kadugo ko, no? Na half-blood na Japanese and Filipino, no? Well, nagulat lang ako. Hindi ko lang sila nakausap na wala yung connection. Nakausap ko, bigyan ko sana ng payo, ano man, o ano sana, no? Pero, I know they can stand up for what they gonna encounter, no? Dahil mag-best friend na sila, pwede naman sila siguro magkatulungan, no? Hindi ko alam kung sino. Shoutout na lang sa inyo. Na taga Nagoya, yun lang sinabi na, taga Nagoya sila, si Nami at saka si Meiji, no? Ayan, ingat kayo palagi. Kung mapanood nyo man to, ayan, shoutout sa inyong dalawa. Ingat kayo palagi. Pagsikapan nyo lang kung ano yung dapat na gawin, no? Hanggat maaari, iwasan nyo. Kung kaya nyo sindakin nyo lang, tas iwasan nyo na, enjoy lang ng, being teenager, at saka enjoy nyo pag papasok sa eskwela. Take care always. So, hanggang dito na lang po siguro, at nagpapatuyo lang din ako ng book, at hindi na naman ako, nakapag-edit naman tayo ng marami. So, goods na goods. Pero hindi ako nagra-Ragnarok. For now, wala talaga. Umay talaga ako sa mga nangyayari ngayon. Anyway, well, thank you for watching. At hanggang dito na lang po si Norikuns. Peace out.